ano ngayon, patutsada, yung tungkol doon sa mga, sa death threat daw ni Inday Sara. Ito ang pinapaikot-ikot ngayon ng media at saka ng mga vlogger na mga tanga. Ito, pasok. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Ayun, kasi tinanong ni Maui, si Inday Sara, sabi niya, ma'am, sa ginagawa mong ito, medyo delikado ang buhay mo, hindi ka ba natatakot? Ano sabi niya? Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Anong tawag doon? Tanungin ko kayo, is that a threat? Anong sabi ni Inday? Nagbilin. Huling habilin. Kumbaga, last will and testament. Pag namatay ako, ibigay mo yung 5 piso kay Defenders of the Sun. Yung 20, ibigay mo kay Junard dahil malakas magpakulay. Ibigay mo yung toothpick ko kay Randel Bunagan. Yung suklay ko, ibigay mo kay Banat Bay. Ano ang threat to ang sasabi ni Inday? Ang sabi ni Inday, yun ang habilin ko. Habilin. Tama? Anong sabi? Kapag namatay ako, may inutusan na ako, napapatay sa kanila. Tanong, threat ba yun? No. Ang sinasabi niya, if mamatay ako, isa lang naman ang magpapapatay sa akin, inutusan na ako. So itong inutusan ko, papatayin ba yung mga yan? Or kailan ba papatayin nung inutusan ko yung mga yan? If mamatay ako. So pag namatay ako, papatayin sila. Is that a threat? No, it's an assurance na if something happens to me, if I will one day die of whatever reason, bigla na lang binangungot ako, pumatay sa akin sila. Therefore, gantihan natin sila. Okay? Last Testament, huling habilin, kapag it's not a threat. Ganito kasi yan. Gusto kitang patayin. Is that a threat? No. Ine-express ko lang yung feelings ko towards you. Gusto kitang patayin. Gusto kitang patayin, di ba? Versus, papatayin kita. Alin ang threat? Yung gusto kitang patayin o papatayin kita? Natatandaan nyo? Na-dismiss yung i-file na kaso ni Franz Castro kay PRRD. Ano sabi PRRD? Gusto kong patayin yan eh. Di ba? So walang pagbabanta ron. Hindi naman sinabi ni Inday na may kausap na ako na tao ngayon. Inutusan sila patayin sila. Ayun, pwede yun. Threatening yun. Pero sinasabi niya na if something happens to me, actually kung patayin nila si Inday, tangina kahit di maguto si Inday, baka may pumatay, baka talagang somebody will definitely do something for Inday Sara. Di ba? So ulitin natin. Ano ang threat doon sa sinabi niya? Balikan natin sa simula.
Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Bilin. Nagbilin na ako. Now, if I'm Marcos, if I'm Lisa, if I'm Romualdez, will I be threatened with this? No. Why? Because I have no intentions of killing you. I don't want to kill you. I don't want you dead because if you die, kami lang naman ang mapagbibintangan. So instead, matakot kayo, why not protect Inday Sara? Because if she dies ng biglaan, then it's gonna be the end of you. This is just a declaration that they wanted me dead. There's only two way of yung mawala ako sa landas nila sa 2028. One, through impeachment dahil sa perpetual disqualification. Second, dead. Di ba? Yun lang yun. Kaya tawan-tawa ko again. PRRD and Inday Sara are both lawyers. They are both lawyers. They know that what they're gonna say in live TV can implicate them. Sabi nga ni PRD, merong Davao Death Squad. Walang Davao Death Squad. Pero meron akong Death Squad. So may Davao Death Squad ba? O wala? Di ba? Ano pa sinabi? Marami pinatay, mga 6. Mapapakulong natin si PRD dahil pumatay na siya ng 6? Hindi. Why? Kasi nga kailangan may specific na mga tao na sinabi. Kasi ito, specific yung sinabi niyang tao. Pero ang sinabi niya is, habilin ko, if I die, and they will kill me, and they're the ones who's gonna kill me lang naman, wala nang ibang tao, kill. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Anong threat doon? Nasaan yung threat doon? Sinabi niya ba na paglabas ko rito mamaya, papatayin ko yan. Bukas, papatayin ko yan. Sa isang araw, pagpapatayin ko yung mga yan. May ganun. Ulitin natin Gusto kitang patayin. That a threat, no? Gusto ko lang. Hindi ko naman sinabi papatayin kita. Pero gusto ko lang. Diba? Gusto kitang patayin versus papatayin kita bukas. Alin doon ang threat?